Nang sila ay magising, medyo tanghali na. Mataas na kasi ang sikat ng araw. Agad silang nagtungo noon sa kusina para maghilamos at magmumog. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. At nang papalabas na sila noon ng kubo para lumanghap ng sariwang hangin, sumalubong sa kanila sina Luna at Arian na may daladalang tinimplang kape at isang platong nilagang kamoting kahoy na mayroong kinayod na nyog. Bagwis, Dakila, magandang umaga sa inyo. Heto, mag-almusal muna kayo. Maalumanay na tinig ni Arian. Nako, nakakahiya naman sa inyo. Nag-abala pa kayo. Pero salamat dito ha. Salita ni Dakila na nakangiti sa dalawang dalaga habang kinukuha nila ang mga dala ng mga ito para sa kanila. Walang anuman. Mga bisita naman kayo. Kaya marapat lang na pagsilbihan namin kayo bilang mga bisita. Tsaka isa pa, sagot ni Luna na medyo nahihiya sa kanila. Ano yon Luna? Tanong ni Dakila. Wala. Huwag mong isipin yun. Sige na, babalik na kami sa amin. Higupin niyo agad ang kape niyo ha, bago pa lumamig. Sagot ni Luna bago tumalikod sa kanila ang mga ito at bumalik ng kanilang tahanan. Nang araw ding yun, nagkaroon ng kasiyahan sa baryong ito. Nagtaka silang dalawa kung ano ba ang meron. Nalaman na lang nila mula kay Ginang Mercedes na kaarawan pala ni Luna at Arian ng araw na yun. At dahil nga doon, masaya nilang binati ang mga ito. At dahil sa panunukso ng mga taga-baryo kay Arian at Luna, nasabihin na kasi ang mga bagay na dapat nilang sabihin kay Bagwis at Dakila. At sa mismong kaarawan nila at sa harapan ng mga taga-baryo, nagtapat ang dalawang dalaga kay Bagwis at Dakila. Nagulat sila noon sa sinabi ng mga ito kaya, Luna, Arian, uwi ka nilang dalawa. Kung ano man ang nararamdaman nyo para sa amin, ganun din kami sa inyo. Matagal na. Nung una pa lang tayong nagkita-kita. Pero may suliranin kasi tayong kasalukuyang kinakaharap. Kaya kung maaari lang, iisang tabi muna natin ang ating mga nararamdaman. Kailangan namin kayong protektahan laban sa mga nagtatangkas sa buhay nyo. Pero huwag kayong mag-alala. Matapos lang ang lahat ng ito, susuklian namin ang nararamdamang pagmamahal nyo para sa amin. Salita ni Bagwis. Talaga? Tanong ni Arian. Oo, pangako. Tugon ni Bagwis. Oo nga, pangako yan Luna. Sang-ayon naman ni Dakila na nakangiti kay Luna. At matapos ng kanilang pag-uusap, nagsigawa ng lahat ng naroroon at muling nagpatuloy sa pagdiriwang. Pero habang nagaganap naman ang kasiyahan sa baryo, bumulong si Nuria kay Dakila. Dakila, marami na ang nakaabang sa pagsapit ng gabi. Nasa paligid lamang sila. Sabihin mo kay Bagwis ang bagay na ito. Ang pangkat ni Ezekiel ay narito na rin, nakapalibot sa baryo. Maging alerto sana kayo sa bawat mangyayari. Salita ni Nuria sa isipan ni Dakila. Salamat sa impormasyon mo, Nuria. Tugon ni Dakila sa kanyang isipan. Nang masabi ni Dakila kay Bagwis ang tungkol doon, pasimple silang lumabas sa baryo. Pinagmasdan nila noon ang paligid. Namataan pa nila noon sina Ezekiel na nagbabantay lamang sa paligid ng baryo. At nang tunguhin pa nila ang pinakarurok ng gubat malapit sa baryo, doon na sila nakaramdam ng mga negatibong presensya. Napahawak sila noon sa kanilang mga tabak. Ngunit hanggang pagramdam lang naman noon ang kanilang nagawa. Dahil sa wala namang kakaibang nilalang silang nakita doon.
Ngunit batid nilang nasa paligid lamang ang mga yun. Nagkukubli at lalabas lamang pagsapit ng dilim. Kaya't bumalik na sila sa baryo. Pagbalik nila noon sa baryo, nagkakasiyahan pa rin ang mga tao. At para di mahalata ng mga taga roon na may nakaambang panganib na magaganap sa oras na binalot na ng dilim ang paligid, nakisali sila sa pagdiriwang doon. Ngunit di nila inalis sa kanilang isipan ang inaasahan na nilang magaganap. Malapit nang magtakip silim noon, maagang nagsitulog ang iba noon dahil sa espiritu ng alak sa kanilang katawan. May mga tao pa naman noon sa labas, ngunit sinabihan yun ni Bagwis at Dakila na magpahinga na dahil sa gumagabi na nga. Nang hapon ding yun, nagtungo silang dalawa sa bahay ni Luna at Arian. Ginang Mercedes, Manong Pando, at kayo Luna at Arian, wag kayong lalabas ng tahanan nyo pagsapit ng dilim. Mahirap ipaliwanag pero sana sundin nyo ang sinasabi namin. Uwi ka ni Bagwis. At nang sabihin niya yun, kita niyang nagkatinginan sina Luna at Arian. Bakit mga iho? May problema ba? Tanong naman ni Ginang Mercedes. Ginang Mercedes, kung maaari lang ho sana wag muna kayong matutulog ngayong gabi. Magpitpit ho kayo ng bawang at ipahid sa bawat sulok ng inyong tahanan. Para ho maging klaro kung bakit. Ano ho kasi, may mga nilalang na nagnanais na kuhanin si Luna at Arian. Pero wag ho kayong magalala. Narito ho kami na nakahandang ipagtanggol sila. Sagot ni Bagwis. Nilalang? Patanong naman na sambit ni Ginang Mercedes. Oo, Ginang Mercedes. Ang mga tinatawag hong aswang at mga engkanto, nais ho nilang kuhanin ng mga kapatid nyo. Sagot ni Bagwis. Pagkatapat ng ikapito ng gabi, tahimik na sa baryo. Tanging sina Bagwis at Dakila na lang noon ang nasa labas. Banayad ang hangin, ngunit medyo may pagkaalinsangan. Yung tipong maligamgam ang dampi ng hangin sa kanilang mga balat. Wala silang ibang gamit noon sa katawan kundi ang mga tabak lamang na nakasukbit sa kanilang mga likuran. Medyo nakakaramdam sila noon ng mataas na tensyon sa paligid. Yung tipong nababahala sila sa bawat sandali. Ganon. Sa kanilang paghihintay sa mga nagaganap, halos di sila nag-uusap. Matinding konsentrasyon ang ginagawa nila para sa pagbabantay sa paligid. Nang magbabandang ikasyam na ng gabi, samot-sari ng mga paghuni ang kanilang naririnig. Nakakarinig na rin sila ng mga yabag na di nila malaman kung saan ba nagmumula. Ang pangkat naman noon ni Ezekiel, kasama ang 6 na mandirigmang mahumanay nitong kasama, ay nagbantay lang sa bawat sulok ng baryo. Lahat ng maaaring daanan ng mga manghihimasok na mga nilalang noon sa kanilang baryo ay kanilang binakuran gamit ang mga engkantasyon ng mga engkantong mahumanay. Sa paglalim pa ng gabi, si Bagwis at Dakila noon ay umikot sa paligid ng maliit na baryong yun. Magkahiwalay sila ng daang tinahak noon. Pareho silang nagmula sa may entrada ng baryo. Sa pagmamatsyag ni Bagwis sa paligid, marami siyang nararamdaman. Ngunit wala siyang makita kahit bakas ng mga nilalang sa paligid. Maging ang itaas ng mga puno ay kanyang pinagmamasdan. Ngunit wala talaga siyang makita. Samantala, sa pag-iikot ni Dakila, kaliwat kanan ng kanyang paglingon dahil sa mga kakaibang huni, pagtawa, pagkaluskos,
at mga paghagikgik na kanyang naririnig mula sa magkakaibang dako ng paligid. Patuloy lang naman siya noon sa pagakbang, ngunit alerto siya at laging nakataas ang depensa. Nakataas na ang bakod noon sa kanyang katawan. Kaya kasi ni Bagwis, kabisado niya rin ang iilang orasyon mula sa libreta ng 7 liwanag. Hawak na niya ng sandaling yun ang kanyang tabak dahil nga sa samot-saring mga tunog na kanyang naririnig. Makalipas ang ilang minuto, bigla siyang napahinto nang sa kanyang likuran. Nakarinig siya ng isang malalim na pag-angil na parabang nagmula sa isang malaki at mabangis na nilalang. Napatiimbagang siya noon at hinawakan ng mahigpit ang tabak na handa niyang ihataw sa kanyang paglingon. Ngunit nang akma na siyang lilingon, biglang may tumadyak sa kanya mula din sa kanyang likuran. Napakalakas noon, kaya naman napasubsob siya sa lupa. Mabilis niyang nilingon ang nilalang na may gawa nun at agarang tumayo. Nang gawin niya yon, tumambad sa kanya ang isang napakabangis na nilalang na may malakawad na balahibo, kalahating tao at kalahating mabangis na aso. May mga solido itong mga kuko, matatalas at mapuputing mga pangil. Naglilingas din ang mga mapupulang mga mata noon, nakitang-kita sa gitna ng dilim. At hindi lang yun, nakita niya rin na kasama noon ang isang maitim at may malagong mga balahibo na may matipunong pangangatawan na isang itim na tikbalang. Humalinghing yun ang kanya itong makita habang ipinapadyak sa lupa ang isang paa nito. Pagpapakita na aatake yun sa kanya anumang oras. Nang makita naman ng isang mahumanay ang pangyayari, agad yung humuni para ipaalam sa kasama nila ang kaganapan. Matapos niya yung gawin, agad yung lumapit kay Dakila. "Dakila, huwag ka munang aakbang. May kasama pa ang mga yan na di natin nakikita. Mag-iingat ka. Isang kurkur at garyaw ang nasa harapan mo. Malakas pa yan kaysa sa mga gabunan. Sa pagkakaalam ko, laging may kasamang..." Salita ni Nuria na di niya natapos nang biglang may naramdaman silang umatake sa likuran nila. Nasa lagyon ng mahumanay at bumangga kay Dakila. Ang umatake namang nilalang doon ay agad na tinungo ang halili ng kurkur at garyaw na sinasabi ni Nuria. "Isang unlaon," sambit ni Nuria. Unlaon?" tanong ni Dakila. "Oo, Dakila. Mag-iingat ka. Mahirap kalaban ng mga yan," salita ni Nuria. Kaya naman nang sumugod ang unlaon, sinalubong yun ng mandirigmang mahumanay gamit ang sandata noon. Nakipagpalitan nyo ng atake sa unlauna, ngunit tila napakakapal ng balat ng unlaun na yun dahil sa tumataginting lang ang sandata ng mahumanay kapag sinasalag ng unlaun ang atake noon. Pagsugod ng unlaun, kasabay noon ang pagsugod kay Dakila ng garyaw at ng kurkur. Mabilis siyang inatake ng engkanto at aswang, subalit mabilis din niyang ginawang pananggalang ang kanyang sandata. At buong lakas na sinalag ang malabakal na kuko ng kurkura. Ngunit sa pagsalag niya doon, napalingon siya nun sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang garyaw mula doon na isang malakas na pagtadyak ang pinakawalan. Sa pagtanggap niya sa atake noon, tumilapon siya papalayo. Gumulong siya noon sa lupa, ngunit agad din siyang tumayo na parabang walang nangyari. "Sino ka, antingero? Bakit narito ka sa baryong ito? Isa ka ba sa mga ibinabalita ng engkanto na sumasabotay sa lahat ng ginagawa mong plano na punong balingit at baltog?" tanong ng kurkur kay Dakila. "Kung ano man ang naririnig niyo tungkol sa amin, totoo ang lahat ng yon. At di lang ganun ang aming gagawin. Lahat kayo na mga alagad ni na balingit at baltog ay aming pupuksayin. Kabilang na sila," mariing sagot ni Dakila. Sa sinabi niyang yun,
Isang paghalakhak ang itinugon ng kurkur. Kaya mo bang panindigan niyang mga sinasabi mo? Sigaw ng kurkur sabay sugod kasama ng garyaw. Ngunit bigla nung tumilapo ng garyaw nang biglang lumapag si Bagwis sa lugar at malakas na tinadyakan ng garyaw, bumanggayon sa puno at napasubsob sa lupa. Kasunod noon ang pagwasiwas nito ng kanyang nagliliyab na tabak sa kurkur. Agad namang nakaiwas yun at mabilis na nakaatras mula kay Bagwis. Umangil ito at marahang gumapang papaikot sa kanilang dalawa. Samantalang habang tumataas na ang tensyon sa pagitan nila, wala namang tigil sa bakbakan ng unlaon at ang mandirigmang mahumanay. Nakakarinig na rin sila noon ng kakaibang mga ingay sa paligid ng baryo na parabang may nagaganap na rin na labanan sa bawat dako ng lugar dahil isa na itong digmaan. Kung ano man ang pakay nyo sa pagtungo nyo dito, huwag na kayong umasang magtatagumpay kayo dahil ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo na dadaan muna kayo sa mga kamay namin bago nyo yun magawa. Uwi ka ni Bagwis. Ngunit nagulat silang dalawa nang lumapit sa kurkur ang unlaon habang tangay-tangay ang braso ng engkantong mahumanay. Hinanap nila noon ang mahumanay na engkanto sa pamamagitan ng pagtingin sa paligid. Pero di nila yun namataan. Ngumisino ng kurkur sa kanila habang ikinikiskis ng unlaon ang ulo nun sa katawan ng kurkura. At nang itinuro ng kurkur silang dalawa, agad na umangil ang unlauna kasunod ng mabilisang pagsugod nun sa kanila. Kabuntot din ng unlaunang kurkur at garyaw. Sa kinatatayuan ni Dakila noon ay may kumakayap na putik sa kanyang mga binti patungo sa kanyang katawan. Ano to? Gulat na tanong ni Dakila. Isa yan sa abilidad na tangan mong hiyas. Ituon mo ang atensyon mo sa laban. Nariyan na sila! Malakas na tinig ni Nuria sa isipan no ni Dakila. Pagtingin no ni Dakila sa kanyang mga kalaban, mabilis siyang kinalmot no ng kurkur. Pag-ilag niya no ay siya namang pagtadyak sa kanya ng garyaw. Alam niyang tinamaan siya pareho ng atake ng dalawang nilalang na yun. Subalit nagtataka siya dahil wala siyang pinsalang nadarama. Pagtingin niya noon sa kanyang braso, nagulat siya. Kaya naman tinignan na niya ang buo niyang katawan. Nang makita niyang binalot siya ng tila ba tumigas na putik sa kanyang katawan. Mukhang nasa iyo ang abilidad ng lupa at tubig, Dakila. Iisa lang ang abilidad na tangan niyo ni Bagwis at yun ay ang hangin. Matibay ang depensa mong yan. Lalo na pag pinatungan mo ng karunungan mula sa libreta ng 7 liwanag, Dakila. Salita ni Nuria sa kanyang isipan. Ganun ba? Sige, gawin natin, Nuria. Tugon ni Dakila. Pagkasabi niya noon, agad siyang umusal ng orasyon para sa kabal. Ang pananggalang na sandatan niya noon ay ginawa niyang latigo na 2 dipa ang haba. Makikipagsabayan tayo, Nuria. Humanda ka. Uwi ka ni Dakila. Sige lang, Dakila. Tugon ni Nuria. Nang mabanggit niya yun, si Dakila naman ay umatake sa 3 nilalang. Ngunit habang sumusugod noon si Dakila, nakita niya sa likuran ng 3 nilalang ang maiitim na figurang gumagalaw mula sa dilim. Dakila, huwag mong ituloy! May mga diklom na nakaabang sa atin! Sigaw ni Nuria, kaya namang agarang napatigil nun si Dakila. Ano, Antingero? Duwag ka rin naman pala eh. Wala ka, Antingero. Pero tama nga sila. May pagkakalin tulad ang abilidad nyo kay Punong Balingit. Siya nga pala. Nasaan ang kasama mong may kaparehong abilidad ni Punong Baltog, ha? Mabuti pa ay tawagin mo na siya. Para naman nagkaroon tayo ng magandang laban. At nang sa ganon, ay sabay na namin kayong mailibing sa lugar na ito. Biruin mo yon? Makukuha na namin ang kailangan namin dito.
tapos mapapaslang pa namin kayo. Dobleng tagumpay ang tatamasahin namin. Salita ng Kurkur na waring minamaliit sina Dakila at Bagwis. Maya-maya pa, may tumawag sa pangalan ni Dakila. Nang lingunin niya yun, nakita niya si Bagwis na may kasalukuyang ginigilitang isang aswang. Agad yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Tol, mukhang nahihirapan ka dito ah. Bakit di mo ako kagad tinawag?" Salita ni Bagwis. "Kakaiba ang abilidad ng mga tutol ah." "Oo nga tol eh, masyado silang malakas kumpara sa mga naunang mga aswang na ating nakalaban. Isang Kurkur na may kasamang unlaon at isang Garyaw sila, ayon kay Nuria." Tugon ni Dakila. "Kurkur?" Patanong na wika ni Bagwis. Siya ba? Siya ba ang kasama mo, Antingero? Mabuti naman at magkasama na kayo. Sabay na namin kayong papatay ngayon. Salita ng Kurkur, kasunod ng pagsugod ng mga ito sa kanilang dalawa. Agad nung nagliyabang tabak ni Bagwis, si Dakila naman noon ay winasiwas ang sandata niyang naging latigo. At ang baluti niyang malaputik noon ay mas lalo pang kumapal. Inabangan lang nila noon ang pag-atake ng mga yun sa kanila. Ngunit sa kanilang likuran, nagsilit tawa ng mga diklom. At agad silang inatake nang di nila namamalayan. Pareho silang tinamaan ng mga atake ng mga yun. Kaya naman nawala sila sa kanilang balanse at nang atakihin sila ng Kurkur at unlaon at Garyaw, tumalsik sila noon ng ilang dipa at tumumba sa lupa. "Mga diklom," wika ni Bagwis. "Alam mo kung ano sila?" Tanong ni Dakila. "Oo tol, minsan ko nang nakalaban ang mga yan sa lungga ng mga ganad sa ating baryo," sagot ni Bagwis. "Tol, sa pakikipaglabang ko sa kanila, may mga abilidad akong nagamit laban sa kanila nang di ko inaasahan. Alam kong magagawa mo din yun, gaya ko." Gaya ng sabi ni Haring Mapulon na lahat ng ginagamit niyang abilidad nung tinapos niya si Sandro at Estrella ay magagamit din natin dahil kusa yung lalabas kapag dumating ang ganitong klase ng sitwasyon. Salita ni Bagwis. "Kaya siguro nagkaroon ka ng baluting putik sa katawan, tol. Isa yan sa abilidad ng tangan nating hiyas na di natin nakita mula kay Haring Mapulon." Dagdag pa ni Bagwis.